Alam mo, yung feeling na kakasweldo mo lang tapos may bonus pa, pero after 2 weeks, ubos na ulit. Sarap ng Pasko, pero saklap naman sa January. Every year, ganun yung cycle. 13th month in, gastos out, tapos balik sa paycheck to paycheck life. Pero this time, let's break that cycle. Kasi sa totoo lang, yung 13th month pay mo hindi lang panggastos. It's your once a year opportunity para baguhin yung financial story mo. At sa video na to, pag-uusapan natin ang 13 practical and smart ways to use your 13th month pay. Hindi yung typical at boring mag-ipon ka lang advice, kundi yung modern, doable at transformative steps na swak sa Pinoy Stealth Wealth mindset. I'm Chan, and welcome to Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nag-reflex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits, at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom, at kung bakit sa panahon ngayon, mas sastig yung taong simple pero panalo sa buhay. Kung suwa ka na sa paycheck to paycheck cycle, tara, let's break it down. 13 ways to maximize your 13th month pay. Number 1, the investable moment mindset. Una sa lahat, mindset muna. Imbes na tanungin mo, anong bibilhin ko sa 13th month pay ko? Subukan mo naman, paano ko makaparami to? Kasi karamihan tinitingnan ang 13th month pay as extra money. Pero hindi siya bonus. Pinaghirapan mo yan buong taon. Lahat ng overtime, stress, puyat, traffic, at office politics, kasama yan sa perang yan. So bakit mo hayaan na mawala lang sa isang weekend sale? Treat your bonus as mini capital. Puhunan sa future. Hindi pang shopping spree lang. Kapag ganyan ang mindset mo, nag-shift ka from spender to investor. Number 2, split it into 3 accounts. Simple pero life-changing. Hatiin mo sa tatlo ang 13th month mo. 50% savings, 30% investment, at 20% fun money. Halimbawa, may 30,000 pesos ka, 15K sa savings, 9K sa investment, 6K reward mo sa sarili mo. Di mo kailangan i-sacrifice lahat ng enjoyment. Basta may direction ang pera mo. Para next year, habang yung iba nag-a-adjust pa ng budget, ikaw steady ka na. Ang goal, reward yourself without punishing your future. Number 3, pay your future self first. Before anything else, bayaran mo muna yung future self mo. Unahin ang emergency fund o bayad sa utang. Kasi to be honest, walang saysay ang bagong smartphone kung may utang kang hindi mo nababayaran. Magkakilala ako, sabi niya, walang natira sa 13th month pay ko last year kasi binabayaran ko pa yung utang ng 13th month ko the year before. Of course, ayaw mo mangyari sa'yo yan, yung parang paikot-ikot lang. So, before magastusin, bayaran mo muna yung sarili mong peace of mind. Number 4, start a quiet business. Hindi mo kailangan maging full-time negosyante. Pwede ka magsimula ng quiet business. Steady lang, low stress. Pwede ka mag-resell, mag-freelance, o gumawa ng digital product. Ang goal, gamitin ang 30th month mo para kumita pa siya next year. Tahimik, simple, pero may potential. Kahit 5,000 lang yung puhunan, basta may bumabalik monthly. That's smarter than 5,000 na pinanlibre sa barkada at nawala overnight. Number 5, build your level 1 investment fund. Kung wala ka pang investment, this is your chance. Di kailangan agad stocks o crypto. Pwede ka magsimula sa mutual fund, government bonds, o Pag-ibig MP2. Ang goal ay hindi yumaman agad, kundi magsimula ng habit. Kasi ang first investment mo, hindi pera, kundi mindset. Number 6, create your next year buffer fund. Bakit parang ang alat ng January? Kasi sa December pa lang, ubos na yung pera ng karamihan. Be different. Gumawa ka ng January buffer fund. Pambayad ng renta, groceries, o bills para hindi ka stress. Yung iba, New Year's resolution, yung pag-iipon. Ikaw, January pa lang, maipon na. Number 7, invest in skills, not just stuff. Gusto mo ng upgrade, wag mo na gadget. Upgrade yourself. Yung 5,000 na phone upgrade, ilang likes lang sa Facebook. Pero yung 5,000 na online course, pwede maging side income yan. May kakilala akong ginamit ang 13th month pay niya sa design course. After a few months, freelance designer na siya. Yung bonus niya, naging bagong career. Uy, saglit lang! Kung gustong matutunan tong lifestyle na to,
Subscribe now sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Okay, balik tayo. Number 8. Reward yourself but smartly. Deserve mo rin mag-enjoy pero piliin mo. Imbes na impulsive shopping, bumili ka ng reward na may long-term benefit. Pwedeng gym membership, travel fund, or even a quality mattress. Kasi mahal din magpa-therapy sa likod. Reward yourself pero with purpose. Yung tipong pag binili mo, mas magiging productive ka, hindi mas lalong tamad. Number 9. Give back strategically. Gusto mong magbigay, go! Pero with boundaries. Mag-set ka ng giving budget, maybe 10 to 20% of your bonus. Enough to share pero hindi sobra na ikaw naman yung mawawalan. Ang totoong generous yung intentional. Yung kaya magbigay taon-taon, hindi yung minsan lang kapag may sobra. Number 10. Set up a no-to utang fund. Lagi kang nauubusan bago magsweldo, use your bonus para gumawa ng mini emergency fund. Hindi kailangan malaki. Kahit 5K lang, pang biglaang gastos sa car repair o grocery shortfall. Kapag may buffer ka, hindi mo na kailangan umutang every time may aberya. That's your anti-utang shield. Number 11. Turn it into freedom money. Instead of buying something new, gamitin mo yung turnip month mo para bawasan ang gastos mo next year. Bayaran mo ng buo yung annual subscription, utang o plan. Yung feeling na may isa kang bayaring nawala, ang gaan, di ba? That's real freedom. Number 12. Repair your life systems. Minsan, hindi mo kailangan ng bago. Kailangan mo lang ng maayos. Ipaayos mo yung laptop mo, ipa-service mo yung motor mo, o ipa-check mo yung mga sumasakit sa'yo. Kasi yung mga sira na yan yung unti-unting kumakain ng productivity mo. A working system makes you more efficient, and efficiency leads to more money. Number 13. Create your wealth challenge. Last but not the least, gawin mong challenge yung 30th month mo. Example, 10K investment challenge, paano mo siya makapalago in 6 months? O 5,000 sideline challenge, paano mo siya gagawing 10K bago mag next Christmas? Hindi ito tungkol sa amount, kundi sa discipline. Train your mind to multiply, not just spend. Recap and recommendation. Ang 30th month ay hindi lang pambawi sa pagod. It's your once-a-year chance para mag-level up financially. Maraming ginagamit ito para makatakas sa reality for few weeks. Pero ang wais, ginagamit ito para baguhin ang reality for the next 12 months. So, bago ka mag-add to cart, tanungin mo ang sarili mo. Bibili ba ako ng pangyabang o pangyaman? Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano maging wais, simple pero panalo sa buhay, subscribe na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.